Maliban na lang doon sa may rim natin sa harapan na sobra na yung kalawang niya. Kaya niya rin namang magpatalon ng motor tulad nito. Nyari sir, flat ba? Yun lang. What's up best friends? Nandito tayo ngayon sa City Hall ng Puerto Princesa City. At eto, may nakita tayo dito ng mga katulad ng motor natin, XR and CRF 150. Nakapumot pa ng karton. May time nung bata ako na nagkaroon ako ng ganitong klase ng motor, and then parang pinangarap ko siya pero hindi ko siya talaga sineryoso. And then nung panahon na napunta kami dito sa Palawan ni Mrs., lagi akong may nasasalubong na mga ganitong motor. Kaya parang doon ko sa naging pangarap na someday magkakaroon tayo ng ganito. And nagkaroon nga tayo ng chance ha. Nakabili tayo ng XR 150. At ang gusto kasi natin dito dati, yung malapad na upuan kumpara sa CRF. Ganda ng tindig ng CRF pero yun nga, payat yung upuan. Ang ganda ng XR do, no? Ang linis, tapos may mga side panels pa. Anyway, yung vlog natin na ito, sasagutin lang natin yung mga tanong ng ating mga best friend dito sa comment section. Unahin na natin yung kinakamusta yung motor natin. Hindi ko alam kung napanood ba ni Sir dati yung video natin na nagkaroon ng tagas yung sa may cylinder head natin, or kinakamusta niya yung motor natin overall sa usage natin. Ikot lang muna tayo kasi meron akong napansin doon na nagtutulak. Baka sakaling pwede natin siyang tulungan kahit papaano. Malapit naman na yung gasoline station hanggang sa labas. Pero kung flat ito, wala akong magagawa. Nyari sir, flat ba? Yun lang. Flat nga. So ayun nga no, itong motor natin nabili nung hanggang ngayon hindi ko pa alam. Check ko na nga mamaya yung purchase date niya. Pero ito, kung di ako nagkakamali, parang 2019 nga siya nabili. And overall sa performance natin, wala naman tayong reklamo. Pero kung ang kinakamusta mo ay yung nagkaroon siya ng tagas lately, eto siya ngayon. So, di ba naglagay tayo ng helicoil insert dito. So, ngayon wala tayong leakage dito sa makina natin. Tapos, ano ba? So far, wala naman tayong problema. Kasi basic lang naman yung motor natin. Wala siya ganong kaarte-arte. Meron ka lang pang off-road na motor na naka dual sports tire. So, basically dual sports na motor. And then ano ba, ngayon hindi ko alam kung siguro magsasalita to, aawayin ako kasi di ba kailan lang nung naputulan ako ng speedometer cable, tapos na-stuck ako dito sa speedometer reading natin. So parang nawala ako sa counting ko dito sa metro natin. So hindi pa ako nakakapag-change oil. So one of these days siguro baka sakaling bubili na ako ng langis. Wala namang problema kasi chinek ko naman siya noong isang araw at okay pa naman yung level ng langis natin. And yung gamit natin is fully synthetic naman. Ayun, kung overall yung tinatanong mo sir, wala tayong problema dito sa motor natin sa ngayon. Maliban na lang doon sa may dito pala tayo tatawid. Maliban na lang doon sa may rim natin sa harapan na sobra na yung kalawang niya.
kinakalawang yung loob. Kung matagal na to, nung last time na ano pa nagpapalit ako ng gulong makalawang na talaga sa loob. And then hanggang dito sa labas na visible na talaga siya. Tapos sagutin na rin natin dito kung paano daw ba mag-lubricate ng throttle cable ng ating motor. Wala naman talaga masyadong problema as long as hindi naman siya talaga napapasukan ng tubig. Hindi tulad dito sa akin, di ba, nakaikot itong throttle house natin dito, nakaside siya. So pagka umulan o kaya pagka nabasa, nalalagyan to, tapos directly doon sa may cable natin. Ayan, so pwede siyang magkaroon ng kalawang. Pero mula nung nabili naman itong motor, hindi pa tayo nagpapalit ng throttle cable, maliban na lang nung sumubok tayo ng carve na 28mm. Doon natin nasubukan maglagay ng ibang throttle cable. Pero kung pag-lubricate lang naman ang pag-uusapan, ang ginagawa ko lang naman dito ay naglalagay lang ako ng langis diyan sa may cable mismo. So babaklasin mo to, tapos i-direct mo doon sa may butas ng cable. Tapos bahala na yung gravity na hilain yung oil na ilalagay mo, yung lubricant na ilalagay mo dyan pababa, kasi tagos naman yan doon sa may carburetor natin So ganun lang, tapos play mo lang ng konti by pushing it and pulling it out. Ganun lang siya kasimple. Tapos as of now pala, sagutin na rin natin, pero hindi, pasensya na, hindi tayo makakagawa ng video regarding sa performance talaga ng sprocket combination na 17 and 51. Yan yung nakasalpak ngayon. Kasi diba bumili ako, nagpalit ako ng sprocket combi na stock size, which is yung 1749. Pero ang nilagay ko sa likuran ay yung 51 kasi may 51 tayo. So yun yung nakasalpak ngayon. Yun yung pinili ko kasi sabi ko pagka nagsawa ako sa sprocket combination na yan, pagdating ng araw pwede kong bilihan ng smaller engine sprocket. Yan. Wala namang problema dito sa sprocket combination natin ngayon na 1751. Okay din yung performance. At kaya niya rin namang magpatalon ng motor tulad nito. Kaso pag tumatakbo na siya ng 20, hindi mo na siya mapapaangat yung harapan. Pero kung top speed naman yung pag-uusapan, medyo hirap siya sa 100. At sa riding habit ko, medyo nabibitin ako sa ganitong takbo kasi parang nababagalan rin ako sa arangkada niya. Hindi siya tulad nung sa 1649, which is my favorite combination as of now. Pero meron tayong susubukan, gagawin nating 1549. Meron na akong nabiling engine sprocket, nandun lang sa bahay, hindi ko lang nilalagay kasi may nakapag-comment sa YouTube natin na all around daw yung 1549 sprocket combination. Kaya after 3 days napabili ako kasi naalala ko, napabili ako ngayon ng sprocket, engine sprocket na 15. So yan yung susubukan ko sa mga susunod na araw. Meron lang akong check dito, isa itong mall dito sa Puerto Princesa, ang Masway or dating tinatawag na 168. Sakto pala yung tinatanong mo sa akin, sir, kung kamusta na yung motor ko. Ngayon ko lang naalala, itong sa may brake pala natin sa harapan, bababa ulit ako. So ito, kinakalawang na rin yung display natin. Nakapagpalit naman na ako dito ng rubber boots.
Yan, ito. Tsaka ito sa loob. Kaso pagka umaatras ako ng naka-slope yung pababa, tapos medyo nakatabingi yung manubela ganyan, parang merong contact yung brake, tumutunog. Hindi naman siya lagi talaga, may mga times lang. Hindi ko alam kung disaligned na yung brake caliper natin or kailangan nang i-realign yung mga rayos, kasi nasubukan ko na rin nagpalit naman ng brake pads. Yun nga, nagpalit ako ng rubber boots, pero may times pa rin na kumikis-kis siya. Hindi ko pa kasi siya naipa-check kung tama pa rin pa yung pagkaka-align niya. So overall, okay pa rin sa tingin ko yung motor natin. Yun lang yung main problem, kasi sinubukan ko na rin naman ng linisin yun. Brinash ko na rin linis ko na rin ng scrubbing pads, pero yun talaga, parang meron talagang contact yung brake pads natin sa may disc plate. Hindi ko rin alam, wala akong idea kung paano nga natin malalaman kung pudpud na yung disc plate eh. Kasi dati naman wala naman yung problem na ganyan, parang feeling ko hindi naman siya napudpud, maliban lang nung nagkaroon siya ng growth nung gumamit na ako ng replacement ng mga brake pads. So yun yung problem natin ngayon dito sa XR. At saka yung lock ng kadena natin, so ilang beses na ako naputulan ng lock, nasira. Ayun lang, pero sa takbo okay naman. Yung lagitik ng makina natin parang katanggap-tanggap naman.